You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Para sa ating tawag sa pagsamba, o magpasalamat tayo sa Panginoon pagkat siya'y mabuti, wagas ang pag-ibig at nananatili. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, kaya magpuri. Yamang nangaligtas sa tulong ni Yahweh. Sa sariling bayan sila ay tinipot, pinagsama-sama, silangan kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Kaya Kaya dapat naman sa Panginoon Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Oh, worship the King, oh glorious above, oh gratefully sing God's power and God's love, our shield and defender, the ancient of days, Lyrian in splendor and girded with praise. Oh, tell of God's might, oh, sing of God's grace, whose throne is alive, whose canopy is space, whose chariots of brother give thunderclouds forth, and dark is God's path on the wings of the storm. The earth with its song of wonders untold, Almighty thy power hath founded of old, established in past by changes decree, and round it hath cast like a mantle the sea. Thy bountiful care, what tongue can recite? It breathes in the air, it shines in the light, it speaks from the hills, it descends to the plain, and swiftly distills in the dew and the rain. Frail children of dust, and feet all astray, in thee do we trust, nor quietly to fail. Thy mercies how tender, how firm to the end, our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Tayo manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito na kami ay magkakasama sa iyong tahanan upang magbigay pasasalamat at papuri sa iyo. Linisin mo po ang aming mga puso't isipan upang maging handa kaming tumanggap ng biyaya ng iyong mga salita.
Nawa o Diyos ay maging kaaya-aya at katanggap-tanggap ang aming gagawing pagsamba sa iyo. Maghari ka sa aming kalagitnaan at balutin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Tanging ikaw, O Diyos, ang maitaas at bigyan papuri sa aming pagsamba. Gabayan at bigyan katalinuhan mo po ang aming tagapagsalita. Ito po ang aming dalangin sa mataas na pangalan ni Jesus. Amen. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Saglit po kayong magsiupo. Purihin ang Diyos sa ating pong pagsasama-sama ngayong umaga at may pagdiriwang sa pagpapasalamat ng ating pong paaralan, ang Taytay United Methodist Christian School Incorporated, high school student in particular. So we welcome ang third year, Leah and Rebecca sections. Lahat ng estudyante natin, pwedeng tumayo. Humarap kayo dun sa likod. Sa likod, humarap kayo dun. Ayan. Ayan. Salamat. Thank you. Gayon din po yung mga parents ng ating mga mag-aaral. Narito po ba sila? Tumayo po ang mga parents. We welcome you. Praise God. Ayan. Salamat po sa pagtitiwala. At alam ng Diyos na hindi namin pababayaan ang inyong mga anak. At gayon din po ang mga matitiyagang guro at ang ating minamahal na principal na narito ng high school. Ating palakpakan din sila. Yan. Salamat po. Purihin ng Panginoon sa ganitong gawain ng pagdiriwang. At gayon din, of course, kung meron tayong mga bagong kasama, po, sa ganitong diwa, magpatuloy po tayo na nagdiriwang sa kabutihan ng ating Diyos. Muli tayong tumayo at pangunahan tayo ng ating praise team sa masasayang pag-aawitang pagpupuri sa ating Panginoon. Morning po sa ating lahat. Sige, tayo pong lahat ay magbatian. Batiin po natin yung bawat isa. Dakila siya. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa aking buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa aking buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila
dakila siya, Dakila siya. dakila siya, 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 dakila siya. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalik, Sa piling mo'y langit. mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalik, Pagkat sa piling mo'y langit. mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Ang ating pagpupuri ay alay sa'yo. Ang aking pagsambay laging yaan sa'yo. Kung aking iisipin, iyong ginawa sa akin, walang makapipigil sa aking gagawin. Na pagsamba, na pagsamba, na pagsamba, na pagsamba. Purihin natin siya. Purihin siya, purihin ka, purihin ka. Sabihin natin, mahal natin siya. Mahal kita, mahal kita, mahal kita, mahal kita. Awitin natin, Awitin natin, papuring awit, papuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa atin. sa ating Lahat siya ay awitan, papuring awit, papuring awit, pagkat siya'y dakila at tapat. Awitin natin, awitin natin, papuring awit, papuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa atin. sa ating lahat. Siya ay awitan, Siya'y awitan, papuring awit, papuring awit, pagkat siya'y dakila at tapat. Dakila at tapat. Pagkat siya'y dakila at tapat. Pagkat siya'y dakila at tapat. Hallelujah. Bigyan natin ang pinakamalakas na pakalakpak ang ating Panginoon. Amen. Patuloy po tayong umawit para sa ating Panginoon. Sabi po dito sa awitin na to, Jesus, I am desperate for you. Jesus, I'm hungry for you and I'm longing for you. And through our song, let us express how much we love Him. Banggitin natin yung awitin na to na para ang ating mga panalangin para sa Kanya.
Like a fire shut up in my bones, I want the world to know that you are God. With a passion burning deep within, I want the world to know that you live. Let your presence, Lord, let your presence come and saturate every part of me and make me new. Let your spirit come and move within. Fill me once again, 'cause I need more. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. Oh Lord, oh Lord, let your presence come and saturate every part of me, make me new. Let your spirit come and move within. Fill me once again, 'cause I need more. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. Jesus, I'm desperate. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. Oh Lord, oh, 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 oh. Come like a fire. Come like a fire and saturate me now. You're all I want. Come like a wind and sweep throughout this place. You're all we want. Come like a fire and saturate me now. You're all I want. Come like a wind and sweep throughout this place. You're all we want. Come like a fire and saturate me now. You're all I want. Come like a wind and sweep throughout this place. You're all we want. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you.
Lord, you are all I want. Muli, bigyan natin ng pinakamalakas na palakpak ang ating Panginoon. To God be the glory. Purihin po ang Panginoon sa pag-aawitan at tunay na ang kagalakan ay binibigyan niya sa atin sa tuwing tayo po ay dumudulog at nagsasama-sama sa Kanyang pangalan. Sa ating pong mga pahayag, mga kapatid, ang ating pong mga gawain ay nandyan po sa ating liturgy. Babanggitin lamang po natin ang mga mahalagang anunsyo o pahayag. Mayroon pong pagpupulong ang ating council, napakahalaga po nito. Sa March 31, Sabado po ito, alas 2 ng hapon. Kaya lahat po ng mga kinaukulan ay tinatawagan po ng pansin. Ang ating pong gawain ng G12 ay patuloy, mga kapatid, at patuloy nating ilapit ito sa ating Panginoon na lalong makahikayat ng ating mga kapatid upang maging tunay na disipulo, mga babae at lalaki para po sa ating Panginoon. Ang ating pong II ay nagpapatuloy, sama po natin sa panalangin at nasa ika-9 na sesyon at ito po'y malapit na pong matapos. At natutuwa po ang inyong lingkod sapagkat sa tuwing mag-OJT po ang ating pong grupo ng Evangelism Explosion ay mayroong mga bagong tumatanggap sa ating Panginoon. Kung kayo po ay gumagamit ng Facebook, ayan po, apat na artista po yata po yun eh. Si Enchong D, tsaka po si Rayburn Cruz Ilustre, tsaka po yung kapatid po niya. At yung isa nilang kasamang mag-aartista. Ginamit po si kapatid na Pinti Gonzaga noong Friday 11 p.m. after ng EE session ay nagpunta po kami sa kanilang bahay dyan sa Richmond. At doon po ay pinahayag natin ang ebanghelyo sa 3 na ito, sa 4 na ito at tumanggap po sa ating Panginoon itong mga artistang ito. Purihin po ang ating Panginoon. Ayan po. Nasa FB po ng ating TUMC EE Batch 4. Ang ating pong nalalapit na annual conference, mga kapatid, ito po'y taon ng pagtitipon sa pangunguna ng ating obispo ay sa April 2, 3 and 4, Monday, Tuesday, Wednesday, at gagawin po yan sa Angono United Methodist Church. Ang ating naman pong Lenten season na yung pong Holy Week natin activities. Yung pong Huwebes, mayroon po tayong Holy Communion. I think dito po sa dulo gagawin. At kinabukasan po, yung Friday ay 7 last word, alas 9 ng umaga. Yun naman po ay sa bayan. So inaanyayahan po ang lahat sa 7 last word. At yun naman pong Sabado de Gloria, ay inaanyayahan naman po ang ating mga kalalakihan. Ang edad ay 30 years old and above. Pwede ho bang tumindig ang lahat ng mga lalaki? 30 years old and above. Ayan po, wag po muna kayong upo. Ayan. Mga kapatid, wag muna po kayong upo. Kayo po, maski po hindi miyembro dito, kayo po ay magulang ng ating mga mag-aaral. Inaanyayahan po namin kayo, April 7, Sabado de Gloria, magkakaroon po tayo ng men's conference, first men's conference. Gagawin po yan sa Sun Valley. Ayan po, pwede na kayo mo po. Ayan, salamat po. Gagawin po yan sa Sun Valley, doon po sa Cogeo, Antipolo City. At mamaya po, ipamimigay po namin yung mga liham nang sa gayon ay mayroon po tayong direksyon. Ano po, April 7 po yon, Sabado de Gloria, wala akong pasok yon. Kaya hindi natin pwedeng sabihin hindi ako pwede. Yan po. At yung pong ating Easter Sunrise Service ay gagawin po natin sa Barangay Hall, sa ating pong Barangay San Isidro. Ano po, napakaganda ng lugar kaya taon-taon doon na po natin ginagawa. Yan po ay 4:30 in the morning. Ano po, katulad ng binabanggit sa Biblia, madaling araw pa
ay si Jesus ay nabuhay na mag-uli. So yun po ang ating pahayag po para po sa ating Lenten o Holy Week activities. Atin pong batiin ang lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan at anibersaryo ng kasal. Kung di man po mabanggit at birthday nyo po, anibersaryo ng inyong kasal, lumapit lamang po kayo at amin po kayong aawitan at ipagpe-pray. Ngayong araw na ito ay kaarawan po ni na Albert Mariano, Benito Herbacio Esguera, ibig sabihin, maraming cake yan. Reindel Teres Valenzuela, Jose Antonio Valenzuela, Elaine Alcantara, Timothy Andre Kiambao, Chris Castillo, Pamela Muzon, Glenn Bautista, Georgia Teres Valenzuela, Kate Mandy Tilar. Sa March 26, birthday ni na Emil James Aquino at June Cruz. Sa March 27, sina Dorotea De Leon, Matthew Roderick Reyes, Jason Ronquillo, and Rodolfo Francisco. Sa March 28, sina Diana Jean Esguera, Maricris Ronquillo. Sa March 29, birthday ni na Carissa Vic Pangilinan, Serapin Ramos, Nenita Buenaventura, Giancarlo Agapito, Cesar Puruganan. Sa March 30, Juana Agapito, Jerome Araulio, Julius Defensor, Maricel Cabilin, Jerica Rose Loyola at Gloria Dolores. Sa March 31, birthday ni na kapatid na Gilbert Cruz, Jemima Nica Villanueva, Sheila Marie Reyes, Yuni Kasi at Baby Agafe Gibaga. Nagdiriwang naman po ng anibersaryo ng kasal, March 25, ngayong araw na ito, Pastor Alvin at Bel Villanueva. Sila po ay kasama ng Alpha Omega Choir na imbitahan para umawit doon po sa Santa Rosa United Methodist Church, kaya hindi po natin kasama sila ngayon. March 26, Ryan Ritchie and Joanna Joy Tolentino. Sa March 27, Tirso and Genalyn Juan. Hindi pala, Tirso and Nora. Sorry po. Gilbert and Flor Delisa Gonzales. March 28, mga kapatid na Jose, Peter and Nerlinda Leongson. At Loreto and Rosie Luwage. Sa March 29, Jonar and Loida Nacionales. At sa March 30, Joy Raymond and Martha Blight Reyes. At sina Brian and Luningning Janica Libano. Mga kapatid, tumayo tayo at tayo umawit ng masayang happy birthday, God loves you. At hali kayo, mga nagdiriwan ng birthday at nais namin kayong ipag-pray. Happy birthday, God loves you. May this day be a blessed day. Happy birthday, God loves you. May you live abundantly. Happy birthday, God loves you. May you walk on His ways. Happy birthday, God loves you. May you live happily. Happy birthday, God loves you. May this day be a blessed day. Happy birthday, God loves you. May you live abundantly. Happy birthday, God loves you. May you walk on His ways. Happy birthday, God loves you. May you live happily. Happy birthday, God loves you. May you live happily. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, marami pong salamat sa inyong kabutihan at kadakilaan.
Pinagkaloob niyo po ang buhay sa kanila. Pinagkaloob niyo po ang pagpapala ng kalangitan na kanilang naranasan ang isang pananampalataya, Panginoong Hesus. Kayo pong nagbigay nito sa kanila. At gayon din, sila po ay nakapaglilingkod sa inyo. Ang aming dalangin, Panginoon, para po sa kanila ay ang patuloy na kalusugan, kalakasan, matatag na pananampalataya, at iba yung tagumpay sa buhay na kaloob po ninyo sa kanila. Ganon din po anuman ang kanilang mga hinihiling, Panginoon, samahan mo po sila, pagkaloob mo po sa kanila ito, at marating pa nila, Panginoon, ang maraming lugar, ang mga dagdag na taon sa kanilang buhay na punong-puno ng mayayamang karanasan ng buhay na kayo, O Diyos, ang siyang mayakda po dito sa kanila. Salamat, O Diyos. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon Diyos. Happy birthday po sa inyo. Bigay po natin ang ating makakaya para sa pagkakaloob, para sa paggawain. Tayo po ay manalangin. Narito, O Diyos, ang kaloob ng inyong mga anak, pakikibahagi para po sa inyong kaharian. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen.
aralin mula sa Lumang Tipan ay matatagpuan sa Jeremiah, Kabanata 31, mga talata 31 hanggang 34. Sinabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at sa Juda. Ito'y hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang inalabas ko sila sa Ehipto. Bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Sila na hindi na nila kailangang turuan ng isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh, sapagkat ako'y makikilala ng lahat mula sa pinakababa hanggang sa pinakadakila. Sapagkat papatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Ang ikalawang pagbasa ng ating aralin ay ating masusumpungan sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 5, mga talatang 5 hanggang 10. At ganito po ang ating mababasa. Gayon din naman, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapunong pari. Siya'y pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Kahit na siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa magitan ng pagtitiis. At nang siya'y maging ganap, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng mga sumusunod sa kanyang kalooban. Minarapat ng Diyos na siya'y gawing pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Magsitindig po ang lahat bilang paggalang sa pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanatang 12, mga talatang 20 hanggang 33, at gagawin po natin itong sagutang pagbasa. Juan 12, talatang 20 hanggang 33. May ilang Griyegong dumalo sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga-Bethsaida. Nais ko kami makita ang si Jesus. Ito'y sinabi ni Felipe kay Andres at magkasama silang lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sumagot si Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ng ating Diyos. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang sarili lamang ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroroon, ay pumaparoon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Iligtas mo ako sa oras na ito, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako nakarito.
Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Nagsalita Sinabi sa kanila ni Jesus, ang tinig na iyon ay ipinarinig para sa inyo at hindi para sa akin. panahon na upang matulan ang mundong ito. Panahon na rin upang matulan. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. I have journeyed through the long dark night, out on the open sea. By faith alone, sight unknown, and yet his eyes were watching me. I have fallen on my knees as I face the raging sea. The anchor holds in spite of the storm.
I'd had visions, and I have dreams. I even held them in my hand. But I never knew they could slip right through, like there were only grains of sand. The anchor holds, though the ship is battered. The anchor holds, though the sails are torn. I have fallen on my knees as I face the raging sea. The anchor holds in spite of the storm. The anchor holds, though the ship is battered. The anchor holds, though the sails are torn. I have fallen on my knees as I face the raging sea. Oh, my anchor holds, solid rock of ages so secure. For all time it shall endure. My anchor holds. My anchor holds. Purihin ang ating Panginoon. Tunay na tayo po ay dapat na nakaangkla. Walang iba, hindi sa ating Panginoong Hesukristo. Atin pong pagbubulay sa umagang ito, kanina ay binasa ni Pastor Ador yung Hebrew chapter 5, verses 5 to 10. Nais ko lang pong basahin sumandali din sa atin ang kaugnay noon doon sa Hebrew chapter 4, verses 14 to 16. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba,
kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraan tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at do'y kakamta natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Tayo manalangin. Mapagmahal naming Diyos, Ama, marami pong salamat sa isang panibagong araw na ito na kami nagkakatipon sa inyong pangalan kasama, Panginoon, ang mga mag-aaral mula po sa Trilea and Rebecca. At ginding kasama ang kanilang mga magulang, ang faculty and staff, Panginoon, ang high school department. At ang bawat isang narito. Salamat po. Kami nagdiriwang sa iyong kabutihan. At nawa, patuloy na sa aming pagbubulay. Kayo po ang mataas. Mababa po ang iyong lingkod. At kayo patuloy na maparangalan. Sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Ang ating pong pagbubulay sa umagang ito ay may pinamagatang, be grateful to the great high priest, Jesus Christ. Jesus Christ is a great high priest. He has every qualification required by both man and God to be the supreme high priest. God is perfect, and man is imperfect and sinful. Therefore, if man is ever to become acceptable to God, a perfect person has to stand between God and man. Why? Because the ideal perfection with that person must cover man and must believe and trust in the person's ideal perfection for it. Ang katangian po ng pagiging isang high priest sa Old Testament concept. Ang isang high priest o punong pare o punong saserdote must be appointed by God to represent men before God. Siya yung nagdadala ng alay sa Panginoon. And he must offer gifts and sacrifices for sins. Nililid niya po yung mga tao. Pero ang iniaalay niya din, galing din sa mga tao. At siya din po mismo ay kinakailangang mag-alay para sa kanyang kasalanan. Ang high priest po ay appointed by God. As sa passages po na ating nabasa at napakinggan, Jesus Christ fulfills the qualification perfectly. He is a great high priest who stands in perfection before God and men. At ito po yung gusto nating makita sa ating pagbubulay ng kanyang mga salita. As we read Hebrews chapter 5 verses 5 to 10. First, Christ was born as man and was appointed high priest. Si Jesus Christ po, ipinanganak bilang isang perpektong tao. Ang dalawang patunay nito ay makikita po natin una doon sa God's word o sa kanyang prophecy. 100 of years before Christ came into the world, God foretold that He was going to send His Son into the world. He was to enter the world as man so that He can identify with man and go through all the experiences of man. Kaya lahat ng mga karanasan natin, naranasan po yan ni Jesus Christ. God's irrevocable oath that His Son was to be a priest. He was to be a priest after the order of Melchizedek priesthoods without a human genealogy, having neither beginning of days nor end of life, and that is eternal. God appointed Jesus Christ to be the great high priest. Christ did not seek to glorify Himself. He was appointed. Inappoint po siya para gawin ang laging ito. At hindi po siya nagsisik ng glorification. And every one of us who believes and accepts Jesus Christ
We are included also in royal priesthood. Tayo din po, sabi nung 1 Peter, tayo po ay kabilang sa kaparian, sa tagapaglingkod. Ang napakaganda sa buhay natin, sabi nga, hindi po tayo nagsisik ng glorification, ng glory. Ang glory kay Lord lang. Lahat. Nalala ko po doon sa account ng John chapter 3, nang si Juan, lumapit yung kanya mga alagad at sabi niya sa kanya, meron po nagbabautismo doon sa may Ilog Jordan. Katulad din ng ginagawa nyo. Sabi po ni Juan, di ba sa simula sinabi ko na, hindi ako ang Kristo. Ako ay kanyang tagapaghanda. At doon po sa verse 30, napakagandang sinabi ni John, He must increase and I must decrease. Sa ating po mga paglilingkod, napakaganda na laging tayo ay mababa at mataas ang Panginoon. At sinabi naman ng ating Panginoong Jesus, ang nagpapakataas ay kanyang ibababa. At ang nagpapakababa ay kanyang itataas. Kanina lang po, habang nakaupo ko doon sa merong po nga ako nabasa, si St. Francis de Assisi, merong nag-interrogate sa kanya. Sabi po sa kanya, why you? Paulit-ulit yun. Why? Sabi niya gano'n. Bakit ikaw? Sabi ni St. Francis, bakit ako? Ano yun? Bakit ikaw ang sinusundan ng mga tao? Bakit ang buong mundo gusto kang makita? Si St. Francis po ay lumuhod at sinabi, thank you, Lord God. It is your will. Sabi niya po sa kanya interrogator, it is the will of God, not mine. Kalooban ito ng Diyos, hindi sa akin. At ganoon din, ang laging sinasabi ni Jesus Christ sa kanyang account, napaparangalan ang Ama. Naparangalan ang Ama. God appointed Jesus Christ to be the great high priest. Kaya nga po yung sinasabi ng John 3:16, na siya po ay isinugo dito. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him shall not perish, but have everlasting life. Sabi ng Hebrew chapter 2 verse 17, for this reason, He had to be made like His brothers in every way, in order that He might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that He might make atonement for the sins of the people. Si Jesus po, naging tao katulad natin para maranasan niya ang pagiging tao. Nang sa ganon, maipahayag niya sa atin ang kanyang kahabagan, ang kanyang katapatan, at ang patuloy na paglilingkod. Yan po ang dahilan kung bakit siya nagpunta dito. Para tayo ay iligtas, paglingkuran. Sabi nga niya, hindi ako naparito upang inyong paglingkuran, kundi upang maglingkod. Napakaganda po, lalo sa ating mga position, whatever positions we have, ang diwa ng gusto natin. Tayo ang maglingkod, hindi tayo ang paglilingkuran. Pangalawa, po sa 7:2-8 ay makikita natin that Christ willingly sacrificed Himself. He suffered bitterly as man for us. Willingly. Buong puso po siyang pumunta dito sa mundong ito. Ibinigay ang kaniyang buhay para sa atin. Sino po sa inyo ang pinilit na pumunta dito? Yung ating mga estudyante. Wala namang napilitang pumunta dito. Hindi dahil sinabi ni principal. Ano po, di ba? So, yun. Sabi niya,
voluntary po ako nagpunta dito, ha? Kasi gusto ko magpasalamat sa Diyos. Akala nyo ba naman, 1 taon, pinagpala niya ako ng karunungan. May lakas ako, may buhay ako, kaya naririto ako ngayon. So, buong puso. Ano po? May pagmamahal. Kaya ang bawat isa sa atin ay naririto. Doon sa mga parents, hindi naman sila hinila ng kalang mga anak para mapunta dito. Ano po? Hindi pwedeng hindi ka a-attend. Di ba? Ayan. So, buong puso silang nagpunta dito. Jesus Christ experienced all sufferings. Therefore, He can feel and sympathize and help and strengthen man when he faces trials, sufferings, and when man faces death. Sino po sa inyo nakakaranas ngayon ng trials? Sufferings. Hardships. Parang mahihiya kayo, hindi ko malangon, tataas ba kayo o ano eh. Yan, tumataas ang kamay. Pastor, wala tayong gaano ipapanalangin. Wala eh. Parang 2 lang ata nakita kong tumas ang kamay, di ba? Habang dumarami, dumarami ang panalangin. Naalala ko dun sa cell group, dun sa mga warriors. Sabi po sa akin, parang linggo-linggo nadadagdagan yung ipag-pray. Pakisama niyo to sa prayer. Pastor, baka hindi na kami kumain yan. Kasi nadadagdagan, yung soup ay malamig na. Ano po? Kasi po, naging aim po ng mga nasa G12 class at ibinigay po yun na burden sa puso, yung ipag-pray ang buong TUMC family. Ilan po sa ating mga kapatid, meron po silang card na ganon. Ang laman po nung card ay 30 families. Ano po? 30 ang iba na pamilya. At yun po ay ipag-pray 3 times a day. 3 times a day. At alam niyo kung kailan ipag-pray yun? Bago kumain. Kaya, Pastor, malamig na po yung sabaw eh. Tapos dadagdagan. Kaya, at doon sa mga warriors ngayon, wala naman kayong maidagdag kasi wala naman tumaas. Konti lang. Ayun yun. Habang tumataas, nako, niyo po akong, pwede niyo kaming i-approach at sabihin niyo, gusto ko rin po magkaroon ng card na gano'n. Ayan. Para, ayan. Sabi po ng iba, ay, ano ba yan? Nadadayet kami. Ano ba yun? Pandayet? Kasi ko, konti na makakain. Ano po? Hindi po. Yung po ay para lumago, patuloy spiritually ang bawat isa. At yung ating mga estudyante, huwag po kayo mag-alala. Kasama din po dun sa card na yon ang buong TUMCS Incorporated. Ayan. Huwag kayong mag-alala. Kasama po kayo doon. Ibig sabihin, may nagpe-pray din po sa inyo. So napakabuti ng ating Panginoon. At yung pong ating mga kapatid, they willingly do it. Yeah, may pagmamahal. Dahil po sa pagmamahal, kaya nila ginagawa ito. Ang ating Panginoong Yesus, kaya din po siya pumunta dito, ay dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Kung paanong naranasan ni Jesus Christ ang lahat po ng paghihirap, ang kasamaan ng tao, today, He can help us whatever we experience. Maaaring hindi po kayo nagtaas ng kamay niyo, mga kapatid. Pero alam ko may dinaraanan po kayong problema at suliranin. Matutulungan po tayo ng ating Panginoong Yesus. Kayang-kaya niya pong tulungan tayo.
And even Jesus Christ, nga po, siya ay humarap sa kamatayan. At siya po ay hindi na natili sa kamatayan. Kaya nga titingnan natin yung krus natin. Ayan, tingin mo na kayo doon. Ayan. Ayan, di ba? Ang ganda ng ating krus. Yung pong krus natin, walang tao. Bakit? Yung krus po natin, kasi po si Jesus Christ, hindi na natiling nakapako sa krus. Siya po ay namatay, inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit, upang ipaghanda tayo ng lugar doon. Diba? And that is a good news. Ang magandang balita. Nasali po tayo. Sabi nga, ang ating Panginoong Yesus ay pumunta sa mundong ito upang tayo po ay iligtas. At nais kong basahin sa inyo yung sinasabi ng Isaiah 53:4-6. Ang sabi po dito, tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasak. Akala natin, ang dinanas ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo dapat ang tumanggap. Pwede po ba natin itaas ang ating kaliwang kamay? Yung kaliwang kamay. Okay, yung ating left hand. Okay. Yung kaliwang kamay natin nagsisimbolo sa ating sarili. Ito po ang ating mga kasalanan. Ayan, ito tayo. Anong sabi ng verse? I-demo natin. Ayan, napakaganda ng verse na sinasabi. Ang sabi po doon, tayong lahat. Ayan, ito rin yung katabi mo. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Kanya-kanya. Itaas natin ang ating kanang kamay na sumisimbolo sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Ang sabi po doon, ngunit, inibig ng Diyos na sa Kanya, ipataw ang kaparusahan sa ating mga kasalanan. Sino po ang nagdala? Si Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. He was the Son of God. Therefore, He did not come to earth. Hindi niya po kailangan pumunta rito eh. He did not have to come. Pero pumunta siya dito. Dahil po sa kanyang pagsunod. Dahil sa kanyang pagmamahal. Pumunta po siya dito. He willingly came to earth to suffer for man. Kaya tayo sa ating paglilingkod din, kaya po tayo naglilingkod bilang kapahayagan ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Dahil yung ating pagpunta sa langit, dahil po sa kanyang biyaya yon, libreng regalo ang langit, tatanggapin lang natin by faith. After noon, yung pagpapasalamat na natin kay Lord. Lahat po ng ating ginagawa. Sabi ng ating Panginoong Jesus, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Sabi mo sa katabi mo, alam mo, tupa ka. Tupa ka ni Lord eh. Ayan, tupa tayo ni Lord. Tupa ka. Hindi ka kay. Ano po, tupa ka. Ha? At inialay ni Jesus ang buhay niya para sa iyo. Sabi mo naman sa katabi mo, para din naman sa iyo, hindi lang sa akin. Para sa ating lahat. Inialay po ng Panginoong Yesus ang kanyang buhay para sa atin. And dahil ngayon, meron tayong mga pamilya. Gusto po, pwede po bang itaas ng kamay yung mga mag-asawahan? Yung mga mag-asawahan. Ayan. Yung mga mag-asawahan, pwede bang itaas ang kamay? Tingnan natin dito. Ayan.
Ayan. Tingnan natin. Okay. Sige po. Nasaan yung mga lalaking may asawa? Yung mga lalaki. Ayan. Ayan. Kahit hindi nyo katabi. Ngayon, kung gusto nyo ng katabi yung asawa nyo next time, ipag-pray natin kay Lord na mga katabi nyo. Ano po? Kasi wala dito eh. Pero narito naman sa loob ng ano po. Baka sabihin nyo, kasi po doon sa choir, doon ako upuin. Basta narito. Kaya malaga po narito, kasama nyo. Diba? Ngayon, sabi po ni Jesus Christ, ang atas din sa mga lalaki, na ibigin na mga lalaki ang kanyang asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Si Jesus Christ, inialay niya ang kanyang buhay para sa iglesia, para sa atin ng mga tupa. Yung mga lalaki, ibig sabihin, dapat handa ding mamatay para sa kanyang asawa. Nasaan po ulit yung mga lalaki? Yung mga lalaking asawa. Kumonti na. Yung mga lalaking asawa. Handa po ba kayong ialay ang inyong buhay para sa inyong mga asawa? Natin, parang konti ang aking narinig sumagot. Iniisip pa, ano kaya yun? Di ba? Kasi po, mag-asawa na nga kayo eh. Dapat nakahanda po dahil yun yung trust na ibinibigay sa atin. Kaya yung mga binata, itong ating mga high school, after 10 years, mag-aasawa kayo, kung hindi nyo kayang ialay ang inyong buhay para sa inyong magiging asawa, huwag na kayong mag-asawa. Dahil yun po ang trust na ibinibigay sa atin. Ano po? Yun po yung trust na ibinibigay sa atin. Kaya during may counseling, yung isang counseling ko po, sabi ko, anak, meron ka pang 2 linggo para magpasyat, mag-isip. Kung kaya mong ialay ang iyong buhay para sa iyong magiging asawa. Napakahalaga po noon. At yun yung kapahiyagan ng pagmamahal. Kaya nga sabi ng 1 John chapter 3 verse 16, this is how we know what love is. Ito daw ang pag-ibig. Jesus Christ laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for our brothers. Kundi lang po natin, kailangan daw natin ialay din yung ating buhay para sa ating mga kapatid. Yung mga lalaking asawa, kailangan nyo ialay yung buhay para sa inyong asawa, isama nyo na yung mga anak, para sa inyong mga anak. Ano po? Kaya pag lumalakad kayo dyan, tingnan ninyo, bakit yung asawa ko ata nasa danger zone? Yun. Kailangan po, yun ang kapahayagan ng inyong pagmamahal. Kaya mamaya, sabihin mo sa asawa mo, alam mo, mahal na mahal kita, kaya nga, eto na ako eh. Kaya nga, nagkaganito na ako. Diba? Dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Ayun. Talagang nakahanda kong iali aking buhay para sa iyo. Third, Christ was made perfect. He became the source of eternal salvation. Jesus Christ Himself became the perfect and ideal righteousness for man. He is the author and source of perfection and righteousness. And He is the author and source of eternal salvation. Sino po sa atin, tiyak na natin, meron tayong eternal salvation. Tiyak natin na tayo, kapag tayo'y namatay, hindi ngayon. Hindi naman ngayon. Tayo po ay tiyak na sa langit pupunta. Meron tayong eternal life doon sa langit. Sino po sa atin nakakatiyak nun? Mga magulang, mga kapatid, every time ng buhay natin, dapat tiyak natin yon. Kasi hindi po natin alam ang buhay. Dapat tiyak natin. Sa mga magulang, kung tinitiyak natin, yung anak natin makakapag-aral. Pero higit sa lahat, tiyakin po natin that they have eternal life. Sabi po nung isang quotation, hindi ka pa handang mabuhay kung hindi ka handang mamatay.
Mahalaga po yun sa buhay natin. Yes, maganda po. Inihanda natin ang kinabukasan ng mga anak natin. Pero lalahanin natin, sabi nga po ng Proverbs 16:1, nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang katuparan nito ay sa Diyos nagbubuhat. Kahit anong plano natin, pag hindi kalooban ng Diyos, pag hindi ibinigay ng Diyos, hindi po ito mangyayari. Kaya napakahalaga, una higit sa lahat, na tayo po ay pinaghaharian ng ating Panginoong Hesukristo. May katiyakan tayo. Dahil dalawa lang po ang pupuntahan natin. Dalawa lang eternity. Buhay na wala hanggang doon sa langit, yung eternal life, at yung walang hanggang kaparusahan, eternal punishment. Saan yun? Sa impyerno. Ngayon, kaya bumaba ang ating Panginoong Hesus dito, kaya siya nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Hindi tayo doon, ayaw niya doon tayo sa eternal punishment, gusto niya doon tayo sa eternal life. Kasama niya. Dapat po, tiyak tayo. Dahil ang langit naman po, librang regalo ni Lord sa atin. Tatanggapin lamang natin ito by faith. Kasi nga, siya lamang po ang perpekto. At ang dapat mag-alay ng sakripisyo ay perpekto. At ang mga tao, hindi perpekto. Makasalanan. Ano po? So si Jesus Christ lang po ang pwedeng gumawa nito. Kaya dapat po, tiyak natin sa buhay natin, we have an eternal life. Because Jesus Christ save us now. Now, sa bawat ngayon, tinatawagan niya tayo. Kinakatok niya ang ating puso. Ana, baka hindi ka pa handa. Malaga po, handa tayo. Jesus Christ deliver us through all the trials of life and delivers us into eternal life. That is into heaven, where life goes on forever and ever in the presence of God. Naniniwala po ba tayo sa ating Panginoon? Kung naniniwala tayo sa Kanya, susunod din po tayo sa Kanya. Sa bawat sandali ng buhay natin. At siya ang patuloy maghahari sa ating mga buhay. My dear brothers and sisters in Christ, let's be thankful and grateful to our Lord Jesus Christ, our great high priest, who has entered God's presence for us. He is a great high priest who intercedes before God for us. He is our great high priest, our great mediator and intercessor, who stands before God and presents us to God. And He is the eternal high priest, which means that we are acceptable to God forever and ever because of our Lord and Savior, Jesus Christ, the great high priest. Ngayon, sa ating pong mga buhay, mga magulang, mga kapatid, patuloy natin purihin ang ating Panginoon. Pasalamatan natin siya. Dahil siya po ay mabuti sa lahat ng Panginoon at siya ang gumagawa sa ating mga buhay. Ngayon, nais ko pong ayayahan ang ating mga mag-aral mula sa Trilea and Rebecca na dumako dito sa unahan para po kayo ay maipanalangin. Mapasalamatan natin si Lord. Sige po. Ayan, okay. Dito yung iba. Inaayahan ko rin po ang kanilang mga parents. Kung meron kayong kasamang parents, even po yung kanilang mga guardian, pwede po bang tumayo din sila? Samahan niyo po ang inyong mga anak na magpasalamat sa ating Panginoon. Akala niyo ba, 1 taon aba? Next school year, graduating na sila. Diba? Ang buti ni Lord. Ang dami-dami mga pinagdaanan, subalit eto ngayon. Papasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan.
ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang patuloy na paggawa at pagkilos sa inyong buhay. Yan, sige po mga mommy and daddy, baka nadito ang inyong mga anak, kung nadito ang inyong mga anak, ayan, sige po, halik kayo. Yan, sige po. Hawakan niyo yung anak ninyo. Ayan. Ayan. Invite din natin yung ating mga teachers. Baka po meron diyang mga teacher natin sa faculty. Pwede kayong tumayo. Ayan. Sama-sama tayo magpasalamat kay Lord sa kanyang kabutihan. Yung po aking mga kapatid na nadyan sa kanilang mga upuan, pwede ba nating itaas ang ating mga kamay para sa ating mga mag-aaral at mga magulang at sa ating faculty? Mga anak, pwede ba nating itaas yung ating kamay, kapahayagan ng ating pagpupuri sa ating Panginoon? Let us close our eyes. Let's continue to feel the presence of our great high priest, Jesus Christ. Yes, O Lord. Yes, Father God. Salamat po aming Diyos sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, hindi man kami karapat-dapat. Kami po ay iniibig mo. Pinagalayang mo ng iyong buhay. Salamat po aming Diyos. At salamat po sapagkat sa isang panibagong taon ng pag-aaral ng iyong mga anak na ito, sinamahan po ninyo sila. Salamat po sa karunungan. Salamat sa provision sa lahat ng kanilang pangailangan. Salamat po sa pagtatagumpay sa lahat po ng mga pagsubok at salungahin ng buhay. Salamat din po sapagkat pinagalooban mo ang bawat isang mga magulang nila at guardian ng patuloy na lakas, kalusugan, pagpapala sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang negosyo, upang maitaguyod po ang pag-aaral ng iyong mga anak na ito na mga mag-aaral. At Lord, alam po namin na dahil kayo ang aming tagapamagitan, alam po namin na lahat kaya niyo pong ipagkaloob sa amin. Lord, kaya naman naririto po ang iyong mga anak, ang dalangin namin sa pagharap po nila sa panibagong antas ng kanilang pag-aaral, sa fourth year level, Lord. Samahan po ninyo sila, tulungan po ninyo sila, muli niyo silang pagkalooban ng karunungan, ng kalakasan, ng mabuting kalusugan. Lahat po ng kanilang mga plano ay magkaroon ng pagtatagumpay. Pagpalaan niyo pong patuloy ang mga magulang. Palaksin din niyo po sila, Panginoon, upang maitaguyod na ang kanilang mga anak. Mai-provide po lahat ng pangailangan at mabayaran, Panginoon, lahat ng mga dapat bayaran. Ang faculty and staff din, Panginoon, samahan po ninyo sila. Lord, salamat sa kanilang pagtitiyaga. Salamat po sa kanilang pagmamahal sa mga estudyante. Kayo po ang magpala sa kanila at sa kanilang mga sambahayan din. At narito, Panginoon, yung mga anak, nakataas pong mga kamay, nagpapahayag ng patuloy na pagpapasalamat sa iyong kadakilaan. At Lord, ang aming dalangin, ang iyong kapayapaan, iyong kagalakan, ang iyong patuloy na paghari sa puso ng bawat isa, ang ipagkakaloob po ninyo. At bilang kapahayagan din ng kanilang pagpapasalamat sa inyo, patuloy po silang hahayo at ipapahayag din ang iyong kagandahang loob sa buhay ng maraming mga tao. Salamat po amin, Diyos, sa lahat ng ito. Kayo po ang aming patuloy na pinararangalan, niluluwalhati sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa kaniyang kabutihan. Ayan. Sige, manatili na po nakatayo yung ating mga mag-aaral. Para po sa inyong awit, sige. Natawagan ko po ang mga 3 Leah, 3 Rebecca para sa aming handog awit.
And there's just one thing that I wanna say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po sa mensahe ng awit ng pagpapasalamat. At ang ating Diyos ay lubhang napakabuti at mapagmahal sa atin. Ngayon po ay darako tayo sa ating pong paghahandog at pagtugon sa panawagan ng ating Panginoon.
Ang sabi ng salita ng Diyos, ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal, dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Sa mga atin ding ipagkakaloob, ngayon po ay last Sunday of the month. Tuwing last Sunday of the month, tayo po ay hinihikay at hinahamon na makibahagi at tumulong sa pangangailangan ng ibang mga institusyon po natin. Kaya sa inyo pong pagkakaloob at paghahanda ng pagbibigay ng ating pong ikapo, pag-ibig, pangako at pasasalamat, mayroong isang envelope na lagyan po natin ito bilang tulong sa ating pong special offering natin sa BCEC. Once a year lang ho yan. At tayo ay magiging bahagi sa tagumpay ng gawain ng Panginoon through the BCEC. Tama ho ba? BCEC, ano po? Kaya ilagay nyo lamang po dyan na ibig sabihin, meron po tayong isi-share para sa BCEC. Atin po ngayon ibibigay ng merong kaligayahan, may pag-ibig at katapatan sa ating mga puso, ang bahagi ng ating tinanggap mula sa ating Panginoon. God is good and all the time. Pagpalain kayo ng Panginoon at ibalik niya 100-folds. The more we give, the more we receive. It is blessed to give than to receive. It is better to give than to receive. Sa Diyos po ang papuri at kaluwalhatian. Salamat po. Lahat ay tumayo at magpasalamat tayo sa Panginoon. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now
Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Aming Diyos, kami pinagpala mo. Hindi mo kami nakalimutan sa lahat ng aming pangangailangan, sa aming hanap buhay, sa pang-araw-araw naming buhay, Panginoon. Salamat po dahil mahal na mahal mo kami. Sa umagang ito, narito po ang aming mga handog, kapahayagan ng aming pagtitiwala, ng aming pagmamahal, at ng aming pasasalamat. Maluwalhati ka sa mga handog na ito. Masumpungan mo kami na nagtatapat, Panginoon, at makita mo na meron kaming isang pusong mapagbigay, mapagpasalamat, at mapagtiwala. Tanggapin mo ang mga handog na ito, kasama po ang aming special offering para po sa BCEC. Sa iyo po ang lahat ng papuri, at ibalik mo sa iyong mga anak, higit na pagpapala ayon sa iyong pangako, 100-fold. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Manatili tayong nakatayo habang inaawit po natin ang ating panghuling awit at lahat ng nais pong lumapit sa Panginoon upang magpasalamat. The longer I serve Him, the sweeter it grows. Awitin ho natin na yung first at saka second. Started for the kingdom, sees my life, He controls. Since I gave my heart to Jesus, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Every for the kingdom, since my life He controls. Since I gave my heart to Jesus, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Tayo po'y makakaupo at patuloy tayong lumapit sa Panginoon sa diwa ng panalangin. Tayo po'y manalangin.
Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Sapagkat ang buhay na kaloob po ninyo sa amin ay patuloy niyong pinagpapala. Pinupuno ng mga kakulangan, O Diyos, sa aming mga buhay. Tunay na nararanasan po namin, Panginoon, ang inyong mga kamanghamanghang bagay na ginagawa, mga kagilagilalas na himala. At salamat po sa aming narinig na mensahe. Panginoong Yesus, kayo po ang aming mediator. Kayo po ang aming tagapamagitan. At dahil po sa inyo, kami na hindi kabilang sa lahi ng mga pinili ng mga Hudyo, kami po ay inyong ibinilang sa inyong kaharian dahil sa inyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Ang inyong katawan, ang inyong dugo na tumigis sa lupa, ang siyang pinambili sa aming mga kasalanan. Kami po ay katulad ng tupang naligaw. Kami po ay nagkanya-kanya ng lakad. Kami po ay makasalanan na hindi dapat tanggapin. Subalit, dahil sa inyo, Panginoong Yesus, sa halip na kami ay patawa ng parusa, kayo po, Panginoong Yesus, ang siyang nagkaloob. Kayo pong tumanggap ng kahapisan. Kayo po ang tumanggap ng mga sugat na kami ang dapat sugatan. Na kami, O Diyos, ay dapat mamatay. Kayo po, Panginoong Yesus, ang namatay para po sa amin. Dakila ang iyong pagmamahal, Panginoong Jesucristo. Kay buti po ng inyong puso, Panginoong Jesucristo. Kaya dahil dito, nagagalak kami, nagdiriwang kami, nakikiisa kami, Panginoon, sa inyo. At narito po sa inyong harapan, Panginoon, ang inyong mga anak, iba't iba po ang kanilang mga kahilingan. Dalangin namin ng mga may karamdaman, pagalingin mo po sila. Ang mga nangihina po namin kasama, palakasin niyo po. At ang mga kabataan, dalangin po namin ng kanilang mga pagsusumikap. Samahan mo sila, Panginoon. Hanggang sa matapos nila yung pinakamatayog, pinakamataas na pag-aaral. Gagamitin mo, Panginoon, sila sa mas lalong hitik na bunga ng paglilingkod sa inyo. Maging kaagapay sa pag-angat na ekonomiya ng aming bansa. At maging kaisa ng kalangitan, Panginoon, sa pagpapairal ng katarungan, kapayapaan at kasaganaan. Gayon din, O Diyos, ang bawat pamilyang dumaraan sa mga pagsubok at kahirapan. Sila po na nawalan ng hanap buhay, tulungan mo po sila. Sila po na mga walang pambili ng pagkain, tulungan mo rin sila, Panginoon. Sila po na nangungupahan lamang, Panginoon, tulungan mo rin po sila. At gayon din na naman pong problemang dumaraan. Nawa ang inyong pagtulong, ang inyong pagsaklolo, ang ipagkalubo po, Panginoon, sa kanila. Gayon din po, Panginoon, ang naming dalangin sa aming minamahal na Taytay United Methodist Christian School Incorporated, ang mga namumuno, ang BOT, ang mga mag-aaral, ang mga magulang, Panginoon, ang faculty and staff, O Lord, ang maintenance, lahat po sila, Panginoon. Tulungan mo po na ang paralang ito ay tunay na maging kaisa sa isang malawak na pagbabago, Panginoon, at pag-angat ng aming pumbayan. Maging ang Juan Sumulong Memorial Junior College, O Diyos, patuloy pagpalain ng lahat ng naroroon. Maging ang aming iglesia, Panginoon, i-bless niyo po ang United Methodist Church, ang Taytay United Methodist Church, Panginoon, ang aming mga obispo, mga district superintendents, mga pastor at manggagawang diakonisa, ang lahat ng mga miyembro, lalo na po ang aming mga kalalakihan sa kanilang nalapit na men's conference. Naway tunay ito'y na maging mabuksan ang kaisipan ng bawat isa at lalo magparami, Panginoon, ng disipulo po. Susunod po, Panginoon, sa inyo. Kaya dinadalangin namin ang aming bayang minamahal, ang bansang Pilipinas. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga namumuno sa bayang ito, maging ang aming minamahal na alkalde, Mayor Joric Gacula, 10, Panginoon, ng Sangguniang Bayan. O Lord, ang mga bukal po, Panginoon, konsihal at iba pa, Panginoon, makagawad, O Diyos, sa bawat barangay. Sa lahat ng ito, Diyos, tunay na iyangat mo po ang aming bansang minamahal. At maging ang buong daigdig, O Diyos,
Paimbabawin niyo po ang inyong kapangyarihan sapagkat mahal na mahal po ninyo, Panginoon, ang lahat ng inyong mga nilikha. Ito po ang aming sama-samang panalangin, pagsamo at kahilingan sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. He bestows every day. My way gets brighter the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The Lord bless us and keep us. The Lord make His face to shine upon us and be gracious unto us. The Lord lift up the light of His countenance upon us and give us His peace, which passeth all understanding, now and forevermore. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, everybody will say, Amen.